Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 19 ng Pebrero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:23 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinabi ni Bam Aquino na ideally dito litisin yung mga kaso yang ganyang kay Bungo at saka kay Bato de la Rosa. At maari yun din kay Kwan, pero wala na, nakakulong na dun eh. Kay Duterte ay hindi po ako sang-ayon dyan. Opo. Aywan ko kung saan siya kumuha ng idea niya o paano niya maipagtanggol yan o papaano niya i-justify yung sinabi niya. Ngayon ay kahit anong paliwanag niya o yung mga nagpapaliwanag patungkol sa kanya, hindi po uubra eh. Hindi uubra na dito litisin o dyan sa Pilipinas. Dyan sa Pilipinas, gusto ni Bam Aquino kasi ideally, sabi niya, nilagyan pa niya ng ideally eh. Hindi ba? Eh, dapat ang sinabi lang niya ay maaring theoretically. Oh, hindi ba? Ay pero ideally, hindi po ideally. Hindi ideal. Opo, na dyan lilitisin. At napakadali po intindihin. Bakit hindi ideal? Sapagkat ayaw ng mga kaanak ng biktima. Ayaw na nilang dalhin sa local court. Wala na silang tiwala. Maaring alam nila o nababalitaan nila na nababayaran at tumatanggap ng suhol. Ang gusto nila ay ipasa Diyos na lang. Yung iba po yung iba ay simpre kung walang pera, hindi ba? Kaya nga hindi ideally kasi kung walang pera eh. Oh, ipasa Diyos na lang nila. Yung iba naman ay inihain sa International Court o sa ICC sa tulong ni Trillanes at yung iba pa siguro na may kaya na tumutulong o may kaalaman o may impormasyon papaano gawin yan. Ayan po, tumutulong po sila. Ngayon ay ideally, ang sabi niya ay sa Pilipinas daw litisin. Ay hindi naman niya maipaliwanag. Hindi ba? Walang magandang paliwanag eh. Samantalang itong mga biktima o yung may mga survivor din palagay ko dyan eh. Mga survivor na hindi napuruhan at nakaligtas at nagtitestify sila ngayon, ayaw na nila dyan sa local court. Ayaw na nila kasi baka sa pangalawang pagkakataon ay baka mapatay na sila. Hindi ba? O, ganun po eh. Umiiwas na nga sila eh. O, lalo na kung talagang pulis yung na-involve, yung nakilala, yung talagang na-identify sino-sino yung mga pulis, gagawa ng paraan yan eh. Kaya delikado po eh. Kaya hindi ideally. Ideally ay talagang doon sa ICC. Pero habang nag-i-explain ako ng mga Bible verse, mahahagip ko yan.
Opo. At sasang-ayon po kayo, kasi nga Biblia po Biblia. Hindi ko na isinulat dyan, pero kabisado ko po ang nakasulat Opo. Ilang bisis ko nang tinatalakay ito. Kaya hindi ko na isusulat dyan. Ito na lang, itong Psalms 118 verse 8 at saka 9. Ito na lang ang pinili ko. Ang nakasulat po dyan ay ang sabi ni David, "It is better to trust in the Lord than to put confidence in man." It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Ay saan ba? Ay, yung nga si Kwan si Sara Duterte po hindi ba inimpeach ano ang sinabi ng Supreme Court? Hindi ba? Oh, unconstitutional yung procedure na ginawa ng lower house. Oh, nasamantalang wala sila dapat pakialaman doon. Wala silang pakialam doon kasi nakasulat sa konstitusyon, sole authority yan at saka yung paggawa ng procedure doon sa impeachment o doon sa procedure nila, sila ang gagawa nun. Hindi pwedeng pakialaman yon ng Supreme Court. Ay pinakialaman po na dapat ito ang gawin, ito ang susunod, ito ang uunahin. Ganun po kasi nga kumonsulta sila sa maling agency. Mali po na kumonsulta dong sa Supreme Court. Kasi hindi naman purely legal matters yan yung impeachment. More on political issue yan. Ay pero pinakialaman ay kasi nga kinuha ang ano ang masasabi ng Supreme Court, hindi ba? Ano ang masasabi? Ay adi aarte ang Supreme Court dyan umaarte ang Supreme Court dyan Hanggang ngayon hindi maipaliwanag nga nilyonin Hindi ba? Aarte lang yan na kunyari ito ang susundin natin ay mali nga po Ayan po kaya nga hindi ideal na dadalhin dyan ang kaso kasi mga appointed niya yan Ay silunin nga, appointed pa ni Pinoy yan pero bumaliktad, hindi ba? Kumampi kay Sara. Unconstitutional daw yung procedure na ginawa. Ay anong pakialam nyo sa procedure? Ang lower house po ang gagawa ng procedure. Anong pakialam nyo dun? Hindi ba? Kaya nga hanggang ngayon, hindi masagot ni Leonin ng harap-harapan. Puro idinadaan doon sa spokesman. Hindi ba? Hindi niya kaya Hindi niya kayang ipagtanggol yung pin decision niya. Yung sinulat niya. Hindi niya kaya. Ako alam ko yan. Kasi nga, ay ilang buwan na yan o ang tagal na. Hindi niya maipaliwanag. Kasi nga, ay magmumukha siyang tanga. Hindi ba? Magmumukha lang siyang tanga kung ipapaliwanag niya. Ay, pero okay na. Padaanin na natin yan. Sinasabi ko lang na hindi ideal na dadalhin dyan sabihin pa natin na Supreme Court yan kataas-taas ang hukuman. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Yan po nakasulat dyan. Dalawa yan, verse 8 at saka verse 9. It is better to trust in the Lord than to put confidence. Hindi ba? Ay nasaan ba ang confidence? Tatanungin ko po kayo. Nasaan ang confidence ninyo? Sa Diyos ba o sa tao? Sa Diyos ba o sa sarili nyong kalakasan, hindi ba? Yung iba ay confidence sila sa kanilang sarili, hindi ba? Na sila ay matalino, na sila ay magandang lalaki, hindi ba? Na sila ay malakas, hindi ba? Confidence sila Ay ang sabi nga ni Pulay, kung ang pag-uusapan lang kanya ay sa katawan o sa ang sabi ni Paul, I have more so, sabi niya. Hindi ba? Ang sabi ni Paul, I have confidence, sabi niya.
on myself, sabi niya. Kung ang pag-uusapan lang ay confidence lang sa sarili, sabi ni Paul, I have more so, sabi niya. Mas marami ako, sabi ni Paul. Pero hindi ko kanya yan. Hindi ko inaalala yan. Bakit? Ay kasi nga doon siya nag-confidence niya ay sa Panginoon. Trust in the Lord nga eh. Oh. Anong sabi ni Paul? Oh, Hebrew ako ng mga Hebrew. Sabi niya. Oh. Anak-anakan ako ng Benjamite. Benjamin siya eh. Oh. Pharisee of the Pharisee, sabi niya eh. Oh. About the law, I am blameless, sabi niya eh. Oh. Ay ang dami kong confidence, sabi niya. Kung confidence lang, pero hindi niya ginamit yun. Oh. Hindi ba? Oh. Attorney siya, hindi ba? Oh. Pharisee of the Pharisee nga eh, sabi niya eh. Oh. According to the law, blameless, sabi niya. Kasi sinusunod niya ang batas. Oh. Ay, yun ang sinabi niya. Kasi nga, ito siguro, nabasa niya ito. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to take refuge. Saan sila kakanlong, hindi ba? Saan sila magtatago? O saan sila hihingi ng saklolo? Doon sa Panginoon po. At yan po ang ginagawa ng mga kaanak ng biktima. Ang sabi nila, nung tinanong sila kung pupunta pa sila sa korte, ay hindi na, sabi nila. Hindi na. Dudulog na lang kami sa Panginoon o ipapasa Diyos na lang namin. Yan po ang karaniwan na sinasabi ng mga kaanak ng biktima. Ipapasa Diyos na lang namin. Oh. Ay kaya nga, tama ba yun? Ay tama po kasi nga ideally nga yun eh. Oh. Hindi ba? Oh. Pero pupunta na tayo sa yung matagal ko nang sinasabi. Kahit na sinusulat ko doon sa po ito, doon sa Philippine Daily Inquirer, doon sa comment section, sinusulat ko po na if there is a dispute, the two will go to the authority higher than them. Kung may dispute daw, nakasulat po yan sa Biblia ha, pero ang hirap hanapin yan, pero naandun yan. If there is a dispute, the two will go to the authority higher than them. Ay, ito si Duterte nagmamagaling ito siya ang pinakamataas na pangalan sa Pilipinas Paano ka ngayon dudulog sa korte? Ay hawak na yan. Appointed na yan, hindi ba? The two will go to the authority higher than them. Ay ano ba ang sa Pilipinas, ano ba ang authority na higher than Duterte noon? Wala Kaya ideally, pupunta ka sa ICC o kaya sa Korte ng Panginoon. Mananalangin ka na lang. At kung may 30,000 silang pinatay at mayroon lang isa na matuwid doon o tama yung panalangin niya, didinggin po ng Panginoon yan. Yan ang nakikita ko po dyan, didinggin ng Panginoon at ikukulong yan. Si Duterte at yung mga kasamahan niya. Mayroon lang isa na manalangin. Kaya nga ito, hindi ko inaalis itong ipapasa Diyos na lang. Malay natin, hindi ba? Malay natin. Kaya umaakto ang ICC kasi ay ginagabayan sila ng Panginoon. Hindi ba? Hindi natin alam yan, mayroong iba pumunta sa ICC, mayroong iba pumunta sa harapan ng Panginoon para manalangin. Kasi nga nasa Biblia if there is a dispute, the two will go to the authority higher than them. Wala na akong nakikitang authority na mas mataas pa kay Duterte Siya lang, hindi ba? Siya na lang. Siya nga ang batas With impunity nga Kaya nga ito ngayon, napansin nyo, lahat ng mga alipuris niya ay may kaso ngayon. Kasi nga with impunity Nung umakto sila, nung ginawa nila yung kasalanan, walang batas-batas sa kanila. Hindi ba? Tingnan nyo po yung Parmali.
Hindi ba? 8 billion po yun na nasa kuti nito ni Bongo. Oh, at saka yung, ano ba yung kampanya na wala naman pundo, hindi ba? Oh, ayan po they act with impunity. Kaya nga ang dami nilang kaso ngayon. Oh, pero ang pinapaliwanag ko dito, the two will go to the authority higher than them. And the authority higher than them will issue a verdict. And the verdict shall be followed and will settle the issue. Pero ang kinukuha ko dito, higher than them. Ay oo nga naman, ay halimbawa bakit pupunta ka dun sa, hindi ko naman pinipintasan dito ang karpintero o gardener o farmer, hindi ko naman pinipintasan. Pero kung may dispute, ay doon kayo pupunta sa barrio captain o kaya sa husgado. Kasi higher than them O ayan, hindi ba? O ngayon, ay napansin siguro ng mga tao o no mga kaanak ng biktima ay hindi pwede talaga. Kasi nga pinakamataas si Duterte Hindi ba? O, ay lalo na ganyan, hindi ba? Si Duterte pag nanumpa, wala naman Hindi ba? Nangako, wala din Sasakay daw siya ng jeep O, ay doon po, pag manumpa ka sa harapan ng authority higher than you, manunumpa ka o mangangako ka ay pero wala naman yan, hindi naman tinutupad Hindi ba? Paanong papayag yung mga tao o yung paanong papayag itong mga kaanak ng biktima na litisin sa Pilipinas na alam nila na nagsisinungaling yan parate? Hindi ba? Sinungaling yan hindi ba? Ay pero pag nangako siya sa higher authority talaga ay hindi pwede. Lalo na sa Diyos, hindi ba? At ayan na nga. Palagay ko kaya siya nagaganyan yan. At saka yung mga alipuris niya, kahit na yung pumalakpak lang nung sinabi niya, may pumalakpak dun Doon sa video. Nung sinabi niya na, who is this stupid God? Ay, problema niya yan. Pumalakpak ka lang, kasama ka dyan. Tumawa ka, kasama ka dyan. Aywan ko lang kung bayad sila. Aywan ko lang kung pinapasahod sila ng gobyerno. Pero dapat hindi Bakit? Ay ang Diyos kayang gawin kahit ano hindi ba? There are two interchangeable things, sabing ganun Ayan, hindi nagsisinungaling ang Diyos. At saka, kung anong sinabi niya, kaya niyang gawin. Dalawa yun, hindi ba? Hindi nagsisinungaling. At saka, kaya niyang gawin. Hindi ba? Kaya, delikado Delikado kahit na nga, kako yung pumalakpak lang dun Pilipino ka, hindi ba? Bakit papalakpak ka dun? Hindi ba? Hayaan na natin kung sabihin niya na gusto niya na maging probinsya na ng China ang Pilipinas. Pumalakpak ka, walang problema yun. Pero pag Diyos na ang pinag-usapan, ay iba po yan. Hindi ba? Ano pang sinasabi ko dito? Yung mga tao, tama yung ginawa nila dalhin sa ICC. Kasi yun ang higher authority. Hindi ba? Ngayon, kung wala silang pira, ay pwede nilang dalhin sa harapan ng Panginoon. I-complain nila sa Panginoon. Manalangin sila, umiyak sila. At gusto po ng Panginoon yan. Na magpakumbaba ka, Panginoon, wala na kami magawa Hawak na nila ang judges hindi ba? Tutugon po yan ang Panginoon. Sacrifices and burnt offering you do not desire. Sabi po ni King David sa Panginoon, you do not desire. Hindi niya kailangan niya mga sakripisyo at mga burnt offering. Sabi niya, or else I will give it. Sabi niya or else I will give it. Yung mga baka, sinusunog yan Kaya niyang ibigay ni King David yan. The sacrifices
acceptable to God is a broken heart and a contrite spirit. This, O God, you will not despise, sabi niya. Kaya nga kung itong mga tao na ito na namatayan, hindi ba? Broken heart sila at saka contrite in spirit o broken in spirit. O, lalapit sila sa Panginoon. Pakikinggan sila eh. Hindi ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo na mayroon pang isang pwedeng lapitan, yung justice ng Panginoon. At saka yung ICC. Kasi yun ang higher authority po eh. Ano ang sinasabi ni Bam Aquino na ideally doon sa korte natin dyan sa Pilipinas? Mali po yan. Oh, mali yan. Kasi mga appointed niya eh. At nakita na natin doon sa impeachment ni Sara Duterte, hindi ba? Binasura. Hindi ba? Yan ba ang ideally? Hindi. Lumabag nga sila sa konstitusyon eh. Hindi nila dapat ginawa yun. Dapat, sinabi nila, hindi namin hawak yan. Kasi nasa konstitusyon, sole authority yan ng lower house at saka upper house. Yan mga impeachment na yan. At saka dapat, yung abogado ng lower house ang sinabi, obstika muna. Mali yang gagawin nyo. Mali yan. Ay pero nga, ay kahit na mali yang ginawa ng mga abogado ni Sara eh. Oh. Aywan ko, kumuha ata ng restraining order o ano ang... Ay simple authority po yan eh. Tuwang-tuwa po ang Supreme Court dyan. Kung bibigyan mo sila ng authority kahit nawala. Sinabi na nga nawala, ay pero anong masasabi mo dito? Ay aarti lang po yan. Aarti yung Supreme Court. Kasi nga, pira yan eh. Pira. Oh, authority, binigyan sila ng authority kasi nga ay dumulog eh. Hindi ba? Dumulog. Hindi ba? Dumulog si Sara eh. Ay hindi naman naatapan. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi ideal yan. Bakit bibigyan mo ng karapatan ang Supreme Court ang Supreme Court ay appointed lang niya yan. 13 ata, out of 15, 13 o 12 ang appointed niya. Adi hindi ideal yan, hindi ba? O, aarte lang yan. Aarte. O, kung bibigyan mo ng pagkakataon na sila ang lilitis. O, ayan po ano. O sige po ano, at hanggang dito na lang po ano. At palagay ko na ikuhan ko na yung nga kung may dispute ay pupunta ka doon sa mataas na tao. Mataas sa inyo o respetado nyo. Hindi ba? Common yan. Yun ang ideal. O. Ay, ang ginawa naman ni Kwan, hindi ba? Ikikwento ko lang po at may mga 1 minute. Yung ginawa po nila kay Sirino, kay Chief Justice Sirino, ang nag-complain ay mga kasamahan niya na hindi siya ginagalang, hindi ba? Si Sirino hindi ginagalang yung senior associate justice kasi Chief Justice siya eh. Oh. Kinomplain nila ay i-impeach nila. Oh. Ano ang ginawa? Ha? Para sabihin ko po na ito, nagkakamali din ito mga justices na ito eh. Sila ang nag-complain afterward nung napansin nila siguro na mahirap i-impeach. Mahirapan talaga eh. Yung kukuha sila ng 2/3 votes, mahirapan. Binibilang ko eh. Mahirapan eh. Ngayon, ang ginawa nila, sila na rin ang nag-decide. Oh, hindi ba? Bakit ganun? Sinasabi ko lang ito dahil walang ganun. Kung may complaint ka, mag-uusap kayo. Kukuha kayo ng higher authority. At sa atin, ang higher authority ay yung impeachment court. Yung Senado, temporarily will assemble themselves, transform themselves to become a quasi-judicial body. O, sila ang mag-decide. Ay, bakit ang nag-decide ay si Teresita? Hindi ba? Anong pangalan nun? Teresita, kwan yun eh. Oh, dinicide nila, natanggalin na yan si... Naku po. Ayan po eh, ang ginagawa ni Duterte kasi hawak niya eh. Hindi ba? Sinisingit ko lang po yan para maintindihan nyo.
Hawak niya eh. Siya ang pinakamataas na pangalan at sila ay naglilingkod lang sa pangalan ng Duterte. Yan ang pinaglilingkuran nila, hindi sa Diyos. Oh, pinakamataas na pangalan ang Duterte ay sinong lilitis dyan, hindi ba? At yan na nga in-example ko lang hindi dapat si Pedro may kumpling kay Juan. Ay bakit ang mag-decide ay si Pedro? Hindi ba? Ng outcome. Ano ang outcome? Ay tinanggal nila si Cirino. Ay sila ang complainant. Mali po eh. Walang ganyan nangyayari. Pero nga nangyari under kay Duterte kasi nga with impunity. Kung naintindihan nyo lang po ang explanation ko, maniniwala kayo sa akin eh. Oh. Walang ganun. Si Pedro may kumpling kay Juan. Ay bakit ang magdi-decide ay si Pedro pa rin? Oh. Hindi ba? O sige po at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay bigyan niya tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya sa ating pakikinig. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.